So ito yung bearing, naka-box pa siya. Tapos naka-plastic. So maganda mamibili nyo dapat yung branded either NSK or Koyo. So ito pag tingin niyo wala siyang alog. And ang size ng bearing natin is 604. So ayan siya, 6004 mga kabis. So ito yung bearing na fit dun sa harapan ng KRY 200 604. So ayan, medyo malabahan yun. So 604. Tanggalan natin yung bearing sa hub. So ito siya. So mapapansin nyo yung bearing nya medyo may konting uga na kumpara natin yung bago. So ito yung luma, ito yung bago. Mapapansin nyo wala siyang alog kasi fit na fit. So sa trail mahirap yung gantong sabi mo may konting alog. Di tayo parang mahirap maging kumpiyansa na mahalog-alog na tas tutuloy pa natin yung ganun. So hindi natin paabutin na masira na to. So pwede naman to just in case na wala ka na talaga makuha. So yun yung kailangan nating palitan. So bumili tayo, same lang yan, 604. Ito, yung number niya. Hindi masyadong kita kasi madilim. Pero 604 to. And then, binili natin is 604 din. So, pag tinignan mo, fit siya. Okay? So, pag pinasok natin yung bago, tapos pinukpok mo yan dun pa loob, papasok yan kasi parehas lang naman sila ng code niya, 604. Okay? So, linisin muna natin to. Ang ginagamit ko na panlinis is diesel. Para, kasi pag gasolina or kerosene, medyo maabdi sa kamay. Tapos, hindi komportable kasi mainit. So, pag diesel, okay lang kasi medyo may langis-langis na rin siya na bracket. Okay, linis lang muna tayo. Tapos saka natin shake a bit. So pag naglinis tayo, importante na meron tayong ginagamit na brush kasi para yung mga maliliit na buha-buhangin o whatever na nasa loob, at least matatanggal natin yan.
So ito yung bago natin bearing. Kapit natin dito. Ayan. Then hanap lang kayo ng sakto na pwede nyo gamitin. Kasi pag pinukpok nyo to medyo mahirap. So mas maganda kung dito sa may gilid. So maganda ito yung mismong babaw, hindi ito. Kasi pag dito mo siya pinukpok, may tendency na masira yung mga bearing niya sa loob. Okay, so iingatan natin yan. So ito medyo fit naman siya. Sakto. Tsaka ginamit ko yung socket wrench para yung loob niya bakante. Tapos dahan-dahan lang sa pagpukpok, hindi kinakailangan porsado. Okay, so pag lumapat na siya guys, since ito hindi papasok yun dyan, so hanap tayo na medyo mas maliit-liit. Or kung meron kayong gato, yung pang-ipit, so mas maganda yun kasi yun, pipihitin mo lang, di ba? So since wala tayo nun, so dito muna tayo. Okay, then check natin sa likod kung lapat na siya. Lalaman mo naman yan. So pag lumapat siya, huwag natin kakalimutan yung spacer. Inisin din natin to kasi hindi pwedeng walang spacer. Ayan, pasok lang naman yun dyan kasi yun yung para lang sumakto yung ano niya, yung thread. Yung axle niya, so papasok ko yun dyan, tapos pasok natin siyang ganun. So ganda yung ano, yung bearing. Pero ganda lagyan natin ng grasa para syempre para hindi siya kalawang. Tapos ganoon din sa pagkabit ng bearing sa kabila naman. So kinakailangan bantayin muna, hindi pwedeng yung kabila tabingi tapos yung kabila hindi sakto. So baka masira yung gilid ng pinaka-hub. So, once na naramdaman nyo na ayaw nyo niyang bumon, so syempre huwag na natin pilitin. Sabihin, yun na yun, sagad na yun. Okay? Then, huwag natin kalimutang lagyan ng grasa. Ito. Kasi, pag hindi natin nilagyan ng grasa yan, hindi, kakapitan ng dumi.
pasok yung duming, yung mga putik na pagagaling ka sa trail, yung mga putikan na dinadaanan natin. Pag pumasok yung putik na sa loob mismo ng bearing, so kahit pa sabihin natin meron siyang seal sa loob, syempre liquid pa rin yun, naghahanap ng butas ang liquid, pasok yan sa loob. So pag kumasya yung mga duming maliliit, yun, doon usually nasisira yung ating mga bearing. So unlike pag merong grasa, na pe-prevent natin yung pagpasok ng dumi. Mas maraming grasa, mas maganda kasi habang nakakabit yan dyan, so syempre minsan nalulusaw yung grasa. So at least nape-prevent natin yung pagpasok ng dumi. So ayun guys, kakabit na natin yung gulong. So nilinisan ko lang ng konti.
So meron dalawang Allen wrench dito. So ipitan natin ito para masikipan natin yung hub. Once na okay na siya, gawin nyo lang. So ngayon, mas maganda yung ikot ng hub natin kaysa nung kanina bago natin siya tinanggal. Tapos wala na rin yung alog, mapapasin nyo. Very tight. So hinahanap natin yung tightness nung yung hub. Kasi pag may konting alog lang, delikado, mahirap, baka isablay pa tayo niyan. So pag okay na yung higpit sa kabila, pwede na natin higpitan to para hindi matanggal yung axle natin. Meron din isa. Ito. So kailangan din siya higpitan. Sukat na bearing ng KRY 200, Rusi KRY 200 is yung front bearing niya, front hub bearing is 6004, number 6004. So dalawa yan, left and right. Okay, magpapalit ng isa lang. Mas maganda kung parehas na yung dalawa na kagad yung papalitan niyo. Kasi kung isa lang yun, hindi natin alam kung ano rin yung isa, kung may damage na. So mas maganda kung dalawa na. Nabili ko siya dito sa amin, sa Bulacan. Nabili ko siya ng 100 ang isa. So, original Koyo Japan. 604 hub bearing is, ang price niya is 100 pesos. Okay? So, smooth ride. Magalimutan lang grasa. Okay? Mas maganda na ang ikot ngayon. Okay? Thank you guys. Subscribe tayo and like nyo yung ating page. Okay? Next natin yung yung huli. Papalitin din natin yun. So abangan nyo yun guys. Salamat. Bye.